Hello, hello, mga inday, mga dudong! Parang dili bagay. Hindi bagay. Alam niyo guys, mga maninoy, ginagaya ko lang yung isang vlogger na pina-follow ko. Guys, nasasad ako sa kanya. Shout out to Maninay. Nasasad ako sa kanya kasi umuwi na siya. I don't know kung babalik siya. Ako hindi ko talaga ma-imagine. Like, I've been married to my husband for almost 19 years now. Hindi ko ma-imagine na mawalay siya sa piling ko. Joke. But anyway, nandito ako ngayon sa aming bagong bahay. Tapos, okay na, may update na ako sa aming pusa. Happy Easter for tomorrow here in America, but ngayon dyan sa Pilipinas. And I hope na na-enjoy niyo ang presensya ng Panginoon. At na-ponder natin ang sakripisyo na ginawa niya para sa atin so that we will have eternal life. Nagpakamatay siya sa cross. And after 3 days, ay nabanhaw siya. Alam niyo guys, grabe talaga. If you would watch my previous videos, yung may bunny, nga because he lives, we can face tomorrow. So, the next day ata or few days after, grabe yung naranasan ko na problema sa sarili ko. Nagkasakit yung pusa ko. Alam nyo naman, matutulbar talaga yung chemicals ng aking pag-iisip pag mga pusa na ang nagkasakit. And then, nagkasakit din yung sister ko. Hindi ko alam na grabe pala yung sakit niya because she only mentioned nung galing kami sa Chicago, sabi ko, kunin mo yung pagkain na dinala ko sa'yo para sa'yo. Sabi niya, I'm not feeling well, pero busog ako. But then the next day, she said na, Marilyn, I'm not feeling well, I'm sick, nabavomit ako. So, sinabi ko na siguro dahil the night before, sabi niya, busog na busog daw siya. Sabi ko, siguro sa kinain mo yan. Tapos, yun pala, after that, hindi na siya nag-mention ng anything until such time na nag-mention siya sa akin na hindi na pala siya makalakad, parang na siya ba? Like, what's going on? Tapos yun, umiyak talaga ako. Tapos sabi ko na, I'm really having a hard time right now because my cat is at the hospital. Now you're sick. Sabi ko ganun, anong gagawin ko sa'yo? Bibili ako ng wala pa naman akong trabaho, guys. At alam niyo naman, yung savings natin, inapunta na dito sa bahay. So, wala na talagang naiwan. Tapos, may utang pa kami pa hospital ng aming pusa. Tapos, sabi ko, oh my gosh, nahiya na ako sa asawa ko pag hingi pa ako ng pera. But gusto kong dalhan ng medicines at pagkain yung kapatid ko. Tapos, sabi niya, wag na kasi may nabili na, blah, blah, blah. But, I was like really worried. And, today lang talaga, guys, today lang talaga that I felt better when she texted me. Last night, when she texted me that she's 75% doing well. So, thank you, Lord, for that. Guys, pag may magkasakit talaga ng mga either mga pets ko or mga family members, yun, parang nadidepress talaga ako. And so, I was reminded again of what I said in my previous videos na because God lives, He's resurrected, we can face tomorrow. Na kahit na anong agos ng ating mga buhay-buhay, problema sa buong mundo ay makakaya natin. Grabe yung test ko, guys. Like, I was really sad and depressed and anxious of what was happening. But anyway, I feel better now kasi pakita ko sa inyo ang update sa aking pusa. But thank you so much for watching. Alright, ipakita ko sa inyo kung anong linuto ko kanina. Pinakain ko na yung asawa ko at nagustuhan niya. Ito po yung adobo. Ito talaga yung paborito ng asawa ko. Alam niyo naman, ang Amerikano ay napakapihikan kumain. So, adobo lang talaga yung gusto niya, guys. Ito yung share ko kasi naghapunan na siya before kami lumisan doon sa aming kabilang bahay. So, atin lang ito yung iinitin. Yan, atin lang siyang pakuluan ng maigi until such time na makoncentrated na yung sauce niya. For the meantime, ano bang gagawin ko? Ay, bibisitahin ko ang aking nilabhan. Oh no, kailangan ko mag-fertilize ng aking mga halaman kasi namamatay na yung iba. Nakakasad talaga. Alright, ang ating i-fertilize ngayon sa ating halaman is the ground cinnamon kasi antibacterial siya. So, mag-help siya especially sa ating mga orchids na namatay na. Sana ma-salvage pa. This is antibacterial. At 1 teaspoon lang yung ating gagamitin. Tapos, lagay lang natin dito. So, lalagyan lang natin yung tubig ang ating pitcher. Tapos, ating didiligan ang ating mga tanim. Buti na lang nung last time na nandito kami ay naghugas yung asawa ko. So, woot.
syempre, atong i-mix. I-mix. Mix. Uy, naku, ang kutsara ko. Hindi bali nang bahala ka na kutsara dyan. Yan. Paano ba ito? Oh my kutsara. Di bali na. Yan na. So, na-mix ko na siya. At, pupuntahan na natin ang ating mga halaman. My gosh, yung orchids kong isa patay na talaga. Oh. Sayang. Tapos, ito din. Atin din siyang i-fertilize. Tapos, ang ating pinakakusgang kalamansi. May ano na siya. Natapon yung tubig ko. Nako. Pati na dito sa sahig, natapon. Okay, tapos na sila. Tapos yung kalamansi ko, ilinagay ko lang dito. Dito para, pag wala kasi akong strainer, para pag mag-drain siya, i-diretso dyan. Tapos, punta tayo doon sa ating master bath. Dahil, atupagin naman natin yung ating ano dito. Hallelujah. May tanim kasi tayo dito. A bird of paradise, yan. At atin din. Ito guys, kailangan ko itong i-install dyan. Kasi ano ito towel heater. So para pag winter time, tapos yung ating kapaligiran ay napaka-lamig. So yan yung gagawin natin. Mainit yung ating towel. Okay. More water for you, my dear plant. Yan. Kasi, paminsan-minsan na ako makapunta dito. So, minsan yung asawa ko yung pinapawater ko sa mga aking tanim, So, dagdagan natin ng regular water. Itong iba para ay hindi masyadong concentrated at harsh yung ating nalagay na cinnamon mixture. Oh, jeez. Yan. Tapos yung iba kong plants guys ay wala na. Nangamatay na. Ewan ko. Kala ko magaling ako sa mga plants hindi naman pala. Ahay. Okidoki. Yan. Tapos, kailangan natin punasan ang ating sahig kasi natapunan ko ng tubig. Tapos pretty much soon, pag hindi na siya masyadong malamig sa labas, ay dadalhin na natin itong ating mga plants sa labas. You know, ang reason kung bakit sila nangamatay is because of the cold. Grabe kasi yung freeze namin dito. Grabe yung winter namin. Winter namin ay napakalamig. So yan, frozen sila. Ay nako. Tapos, ay atin lang i-situate itong ating mga hinugasan na ng asawa ko. At syempre, maghugas muna tayo kasi hinugasan na yan So, kailangan na lang ilagay sa kanyang dapat alagyan. Ito ay dapat doon sa kabila. This one din dapat sa kabila. Yung para dito lang ay this. Itong ating ano pa ba? Wala na? Yan. Tsaka itong dalawa, ito ay dapat dun sa ilalim.
dadalhin ko kayo sa ilalim. Dadalhin. Tingnan niyo yung linuto ko. Pretty much soon it will be right. Ay, wala pa pala akong kanin. Ay, my golly. So, ito, mga kaldero, kalaha, at iba pa dyan ko ilagay. Yan. Tapos, yung mga taklob, malinis, dyan ko ilagay. Yan. Okay, so, hanap tayo sa refrigerator kung meron ba tayong hello! Ooh, may coke ako. Hihihihi. Pag dito lang sa harap, press mo yan. Yan lang sa harap ang mag-o-open. Pero, pag gusto mong tingnan doon sa ilalim, yan. Kita mo yung mga kaldero at iba pa. Okay, what do I have in here? Ooh, dami ko pang pagkain, kaya lang dapat na itapon yan. Do I have rice? Rice. Kawawa naman itong rice ko. Di bali, nalulutuin ko muli. Tapos, mag-add lang ako ng kaunti. Tapos, the rest, ipatapon ko na yan kay Cory. Ay, sayang. Ang munggo, makain ko pa yan kasi ilang days pa lang yan, mga 2 days. Okay, so magluto tayo ng kanin. Ang nakaganda lang kasi pag hindi mo rice cooker yung kanin mo, is madali lang siya. Okay, mag-add lang ako ng until now, hindi pa ako nakabili ng soup. Yan, mag-add lang ako ng kaunti. Sayang naman pag itapon itong kanin, di ba? Yan, dyan ka lang muna. At ito ay dito. Ay, kumusta ang mga buhay-buhay natin dyan sa Pilipinas? Siguro kailangan kong gamitin itong ating rice water doon sa ating plant para fertilizer. Okay, paano ba kita hirap naman ito. Yan. Kasi fertilizer yung rice water, guys. Yan. Tapos, hugasan natin muli. If you can see, may harang dyan, Kasi, sabi ng inspector, pag hindi nyo pagagawan ng fence or railings, yung deck nyo, dapat ay i-close nyo muna yung door. Dapat walang maka-access. Kasi pag mahulog, kami ang sasagot. Ang gobyerno daw ang sasagot sa pag may mahulog, madisgrasya sa aming deck. Diba? Ang galing din nila. So, yan. Tapos, lutuin lang natin muna ito. And then, after that, kakain tayo. Ating i-lower itong kaniyang heat. Yan. Okay, na-arrange ko na ang aking mga soup na kubyertos dito. So, that's good enough. At ito na naman yung atupagin ko. Ito ay food container ko. Ilagay lang natin ito doon sa kabilang cabinet natin. Ito po yung pinagpaglalagyan ko ng aking mga storage situation. Yan. Dapat ikaw ay nasa silid. Yan. Alright, stay ka lang dyan. Yan, tadeng! Tapos, yung ating mga, doon, kutsara doon. Kutsara. Yan, napalagay na natin yung ating kutsara. So, ito na lang mga glasses. Kailangan ko ng glass mamaya sa pagkain. So, ito lang muna. Kasi, bago itong situation natin, kaya hindi ko alam kung saan ilagay yung iba. Sa kabilang bahay ay, syempre, almost 18 years na tayo doon. Kaya, 19 years. Kaya, alam na natin kung saan ilalagay lahat ng mga chichibureche natin. But since dito ay hindi pa tayo nga mag-stay dito, so parang pinafamiliarize ko pa yung ating sitwasyon dito. And ito siya ay dapat doon sa ilalim ng drawer. Kasi dapat alam ko na lahat ng mga natin ay alam ko kung saan ko nilagay. So, yan. At dito siya. Ito, kailangan pa ng handle. But okay lang kasi mag-grip mo naman So, yan. Ito ay especially for the soup situation natin.
Tapos ito, lagay lang natin dito. And what else? Oh, ito ay, bakit kaya hindi talaga matanggal-tanggal itong, kasi ano ito parang sa sticker ba, hindi talaga siya matanggal guys. Ay naku, di bali na. Gagamitin ko ito para sa aming master bath. Just yung pag magtutoothbrush ka, kailangan mo ng ano, inahugasan ko na ito, kaya lang ayaw talaga niyang matanggal yung ano, yung dumi. Parang rubber siya ba, na sticker rubber. So ito po yung bathroom situation natin. Yan. So far, hindi pa ako nakagamit sa ating shower because tingnan nyo, may mga, mga maliit na mga cheche-boreche na kailangan gagawin natin dyan sa lugar na yan. Let me switch off the light. Yan. Tapos, kita nyo guys, may balikbayan box ako. Kasi, nagda-downsize ako ng mga gamit ko, clothes ko, dun sa kabilang bahay. So that was the reason why I brought this, my clothes dito. At dinabhan ko na kahit hindi pa sila masyadong madumi. But since nasa closet siya for quite a while na, inano ko na, dinabhan ko ulit. So ipadala ko yun sa Pilipinas, sa kapatid ko. Tapos, sabi ko sa kanila na iba binta kasi yung mga clothes ko na ginagamit ko dito is minsan like once or twice ko lang ang gagamit tapos hindi ko na magamit. So ipapadala ko na lang sa Pilipinas tapos and sana maka-help kasi wala na talaga akong ibang ma-help pa doon sa kapatid ko na nangangailangan talaga ng tulong sa bahay kasi wala akong work ngayon and so I could not really like extend much help to our family back home. Anyway, ganun talaga ang buhay dito sa Amerika. Kala nyo madali lang? Hindi po madali ang buhay sa Amerika. At kukunin na natin yung ating mga what do you call this one? Clothes na labhan na. Hala. Punta tayo sa ating laundry. Knock-knock. Ito yung laundry room namin. At nakita nyo naman, yan ang dami pang mga dyan, clothes. But actually, those are already very clean. Kaya lang kailangan kong labahan ulit because gusto kong lagyan ng downy. So, ilagay ko lang kayo dito sa ating salas. Ayan. Ito na, i-segregate ko ito kung ano yung ginagamit ko pa at saka kung ano yung hindi ko na ginagamit tapos ipadala ko sa Pilipinas. Alrighty, na-segregate ko ng first batch ng aking mga clothes. So, ito na yung ipadala ko sa Pilipinas na hindi ko na ginagamit. And yan, hindi ko yan talaga nagamit. Tapos yan, hindi ko nagamit, ay ewan ko, yung iba naman nagamit ko once or twice lang. Tapos, ito yung mga clothes ko na pang construction. So, mayroon pa naman akong construction na gagawin doon sa basement. So, kailangan pa natin i-save yan. And then, yan. Kasi bago yan, ibigay ko yan sa aking pamangkin. Tapos this one is linen. Kailangan namin ng linen closet. Tapos ito, segregate natin yan. Ito pang bahay, mga pajamas, mga t-shirts na pang bahay lang. Tapos ito, mga jammies ko, mga formal clothes, at saka mga panglabas. So yan ay i-hanger ko. So samahan nyo ako sa aming hanger area. Nako. Mag-tour-tour tayo sa aming maliit na bahay, guys. Oh my gosh, this is heavy. So yung iba, ipang tapon na lang. Yung iba, i-donate papuntang Pilipinas at yung iba na magagamit ko pa ay gagamitin ko. Okay, as you can see, hindi pa tapos ang ating closet. But then at least, may na tayo dito. What do you call this one? So ito, ipamimigay ko ito padala sa Pilipinas because I don't use this anymore. Tapos once ko lang nagamit ito like probably 15 years ago. Yun. Tapos, itong mga gamit dito, this one is panglakad. Ito, I do not know. Padala ko na lang ito sa Pilipinas. Gamit na gamit ito, pero hindi ko na
ginagamit ngayon. So, padala ko na lang ito sa Pilipinas para sa mabinta nila sa ukay-ukay. Yan. In that way, ay maka-help ako. Hindi man financial for now. Kasi naanad na talaga sila na financial palagi. Financial at this time, kayo naman maghanap ng pera. O, ibibigay ko na lang ito sa inyo. Ito, hindi ko talaga ito nagamit. As in. Pero, ayoko kasi ng sleeveless kasi yung mga armed forces of the Philippines natin klarong-klaro. So, yan. And this one too is, ibigay ko na ito sa Pilipinas. Yes, nagamit ko ito mga 10 years ago. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Mga damit ko ay nagamit ko lang once or twice. Tapos, they've been in my closet for years and years and years. Kaya kailangan labhan before ipamigay. Okay? This one, ito ay gamit na gamit ko talaga. So, kung sinong may gusto nito, ibigay ko ito sa Pilipinas. And then, this one is I love this. This one, ay nako, sila nang bahalang dyan. Ay, wala na akong time na ayos-ayos pa dyan. So, ibigay ko na ito sa kanila. Kayo nang bahala. Okay? So far, sa lahat naman ng mga damit na binibigay ko is, puro mga almost bago. And then, ito, this was given to me by my sister, pero useless din kasi hindi ko ginagamit. So, padala ko na lang sa Pilipinas. Yan. So, may ukay-ukay galore sila. Tapos, ito, I like this one. However, I'll hold on to this. Okay? So, ito na ang padala sa Pilipinas. Itong mga jammies ko ay ilagay ko sa pinakadulo. Yan, dulo. Itong panglakad ko ay syempre dito natin ilagay. Yan, panglakad yan. And then, ito ay mga extra na mga hangers. So, alis ka muna dyan. Yan, ito yung mga panglakad ko. So, yan, tabi-tabi ka lang dyan. And then, last but not the least, yung mga clothes ko panglakad for winter time or springtime or fall na tumiginaw na yung sanlibutan dito, ito yung mga ginagamit ko. So, this will be used again kasi it's getting warmer na here in the United States. So, standby na naman ito ng ilang months. So, ilagay ko lang ito dito sa pinakadulo. Yan. Yan. So, first batch of cleaning my wardrobe done 10 months ago. Ang dami pa doon sa kabilang bahay. But anyway, slowly but surely, right? So, ilagay ko muna ito para ipadala sa Pilipinas. Ito. And then, balik tayo doon sa aking balikbayan box. Tapos, after that, yung iba, next time na naman kasi. Gutom na ako. What time is it now, Corey? 10, 10. Alas 10 na ng gabi. Wala pa akong dinner. So, yan. Off to the Philippines! Woo! Yan, oh. And, ang dami pang kulang. Nandoon pa. Tapos, doon sa kabilang bahay. Oh my gosh. Ang dami-dami pa. Tapos, yan. Yung mga pangbahay na sa drawer ko ilagay. Doon sa dresser namin. So, hindi sa closet. So, thank you for watching. Kain muna ako. God bless you guys. Bye-bye. Update ng aking pusa. Nandito na siya sa bahay. And he's just taking some medications. Tapos ito. Yung mga medications niya. Tapos yung mga vitamins niya. Yan. Pinapakain ko siya ng twice. Alright, ito na yung... And then, what else? May eye medication siya. Mayroon siyang antibiotics once a day. So, 3 ng antibiotics yung nabigay sa kanya because the other 2 are not working. He also has eye medicine. Tapos, mayroon din siyang ear medicine. So, generally, he's starting to feel better. Pili pa rin siya sa pagkain. So, what I did is, nagbi-blend ako ng soft food at saka wet food at saka hard food. I-blend ko tapos, i-mix ko ng kittens milk. Yan ang uminom ng tubig dyan. So, ginagamitan ko ng syringe. Tapos, sinisquirt ko sa kanyang mouth.
So far, yung mga medicines niya, anti-nausea, meron din siya tablet, easy lang siya talaga i-administer kasi i-shove mo lang sa kanyang mouth. Tapos yung ano din, antibiotic din niya, easy lang talaga kasi squirt mo lang sa kanyang mouth. Yun lang mahirap talaga is ears kasi ayaw niya talagang ipatouch yung ears niya, tsaka yung eyes niya, hirap yung eye drops. But so far, his eyes, especially the left side, is getting clearer. Tapos i-clean ko lang yung left side. My only concern right now is, yan, kasi kailangan pa siyang i-assist kumain and kailangan palamian talaga, yung masarap talaga yung pagkain niya. And also, nagwawabble-wabble siya maglakaw. So, maglakad ba? So, kailangan constant monitoring at saka nandito siya sa bed ko. Kahit na, like, kahit na he's inside his carrier, nasa bed ko siya para ma-monitor ko kung ano ng development niya. And then, if I cannot sleep at night, I would give him food here and there. Tapos, love namin itong mga pusa namin. This is Coley. Cole yung pangalan niya kasi para siyang Cole, maitim. Yung nickname niya is PB, or in short for Papa's Boy Cat, kasi para siya talagang nakadikit kay Cory. Parang mawawala siya sa mundo pag nawala si Cory sa kanyang paningin. So, yan, okay lang sa kanya. Yung safe haven niya is the carrier.